Magandang umaga po. This is our general reading for health. Episode 093. This will cover August 10, 11, and 12. So, shuffle natin ito. Tignan po natin kung ano yung estado ng kalusugan ng bawat isa sa inyo. General reading po ito. So, gustong mag-book ng full private reading, mag-book lang po kayo, message lang po kayo. At magsiset tayo ng appointment. Ganon din po sa rituals, ganon din po sa mga cleansing po natin. Okay? Kuha tayo dito isa. And the Two of Wands. Maano ito? Mabigat. Kasi, isa-isahin natin Yung Two of Wands kasi, pwede yan usapin ng isang relasyon, no? Sa isang relasyon na posible na dalawa kayo or dalawa sila mahal mo, 'di ba? Yung hirap kang mamili, tapos hirap kang magplano, balansehin ang buhay mo, hirap ka rin sa sa parte na meron kasing bagay or bottom line na ayaw natin makasakit ng damdamin, pero bigla lahat nangyari. Yung para bang nandun ka sa punto na nasa lowest point ka ng buhay mo. And then somebody came over to comfort you. Diba? And it turns out na yung taong nag-comfort sa'yo is yung soulmate mo. Unluckily or unfortunately, yung soulmate mo na yon nalagay sa alanganin dahil you were married or you are already committed sa love na sitwasyon ito. Kung ito naman ay tungkol sa pamilya, sa finances, ibig sabihin, hirap kang balansehin ang budget kung saan mo ito pagkakasyahin. Diba? Kasi lalong-lalo na kung may mga anak kang nag-aaral, kung meron kang bayarin sa rentals mo sa bahay, may bills pa, may pagkain pa, may baon pa, tapos siyempre, given na yung mga loans, given na yung mga mga unwanted bills minsan, or yung mga bills ng needs natin. Yun. So, yung tanging maibibigay ko lang na advice sa ganito, no? Siguro yung tanging mapipigilan mo is yung sarili mo lang. Disiplinahin mo yung sarili mo na huwag kang mag-commit ng pagkakamali, lalong-lalo na kung hindi ka rin handang ipaglaban hanggang dulo. And then, doon naman sa financial problems mo, kung ayaw mong malagay sa alanganin, you do a mathematical calculation doon sa buhay mo. Kasi kung kumikita ka lang ng 1,000 isang araw, alam mo naman kung magkano yung ilaw, tubig at internet mo buwan-buwan, di ba? Alam mo rin kung magkano yung food expenses mo everyday. So you do a calculation and then tignan mo. Kasi minsan nalulubog tayo sa sarili din nating pagiging pabaya or pagiging maluho sa buhay. Dahil kahit anong gawin mo, hindi ka makakasabay sa uso, lalong-lalo na kung alam mong mahirap ang pamilya mo. Kahit kung titignan nyo yung ibang mayayaman, yung totoong mayayaman, hindi sumasabay sa uso. Hindi sila sumasabay sa uso. Nabibili lang sila ng mga gamit nila dahil yun sa takbo ng negosyo nila. Dahil yun sa kailangan nilang maging presentable sa harap ng mga tauhan nila at kasosyo sa negosyo. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mong magbihis, gusto mong maging yayamanin sa paningin ng iba, mali. Dahil hindi naman kailangan na pilitin mo sarili mo para magmukha kang mayaman. Lalong-lalo na kung alam din naman yun ng tao na yung family background mo is nasa poverty line.
Ngayon, yung gagawin mo siguro, kung gusto mong magkaroon ka ng financial freedom, na hindi ka malagay sa ganitong sitwasyon, na maiipit ka sa desisyon, maiipit ka sa problema, sa dami ng utang, sa dami ng bayarin, yung gagawin mo, habang ano pa lang yung income mo, nasa kalagitnaan pa lang, pagkasyahin mo muna. And then, siguro yung una mong gawin is maghanap ka ng additional source of income para dumating yung panahon na magkakaroon ka ng financial freedom. Kasi yung mayayaman, no, inuubos nila ang, hindi naman inuubos, they take the risk to use their own wealth para magpundar ng maraming negosyo, para magkaroon sila ng financial freedom. Yung tao kasi sa kasalukuyan na hindi napapabilang sa mga mayayaman, yung ginagawa nila is ipinagpapalit nila yung kalayaan doon sa pera. Baliktad, kasi yung mayayaman, ginagamit yung pera nila para maging malaya sila sa bandang huli. Sana yung perspective na yun yung gawin nyo, yun yung sundin ninyo, na ngayon gagawa ka ng paraan. You take the risk of doing some business, you take the risk of loving that person, ipaglaban mo hanggang dulo. Dahil darating ang panahon na malalaman mo, tama pala ang ipinaglaban mo. So ngayon, relate dito, kung isa sa mga mahal ninyo sa buhay ay nagayuma, ipaglaban mo, ipatanggal mo yung gayuma, ipatanggal mo yung kamalasan sa buhay mo, ipatanggal mo yung barang, lahat-lahat na kailangang ipatanggal mo para maging malaya ka when it comes to love, to finances, to your co-employees. Kasi minsan namamalas ka dahil sa mga kapwa katrabaho mo. Minsan sa mga relatives mo, sa sarili mong pamilya, at minsan minamalas ka sa sarili mong desisyon. So kung gusto mong malaman kung tama ba yung mga desisyon sa buhay mo o gagawin mo pa lang, ipa-reading mo din. Okay? So proceed tayo sa daily episode. This is your Healthy Reading episode 093. Magandang umaga po.